una ka pang ililibing kaysa sa kanya. Tagol! Tara na! Punuputukan tayo! Mag-iwalay tayo! Isang tensyon ang bumubuo sa kampo ni Don Gustavo. Tinanong niya ang mga tauhan tungkol sa survey ng halalan. Nang marinig nila na mas malaki ang lamang ni Tanggol kaysa kay Miguelito, namutla ang mukha ni Don Gustavo sa galit. Hindi pwedeng mangyari ito. Kailangan niyang mawala bago pa man magkahalalan. Mariing utos ni Gustavo habang nagingit-ngit ito. Napaka nakihula naman ni Tanggol. Dapat matapos na si Tanggol. Sa kampo naman ng Red Phoenix, isang mabangis na utos na binitawan ni Lucio dito kay Santino. Nagbigay siya ng misyon, putulin ang ulo ni Tanggol at sa malamig na tinig ni Santino. Isang pangakong nagsasabing hindi daw niya bibiguin si Lucio. Binapangako ko, ito na huli kahit ako sa mundo. Sa kabilang dako nag-cruise ang landas ni Tanggol at Fatima sa gitna ng kalsada. Napahinto si Tanggol. Gulat na gulat, hindi niya inaasahan na ang presensya ni Fatima sa lugar na iyon. Sa pagkabiglat galit ito, agad niyang tinutok ang kanyang baril kay Fatima. Nanginginig sa takot itong si Fatima. Umiiyak, nagmamakaawa habang paulit-ulit na tinatanong ni Tanggol kung sino ang pumatay kay David. Dito hindi na nakayanan ni Fatima ang bigat ng kanyang konsensya at takot. Inamin ni Fatima na saksi siya sa pagpatay ng kapatid ni Tanggol na si David. Sinaksak ito at pinaril ni Miguelito. Bigla namang sumingit si Paeng mula sa likuran ni Fatima at sinasabi niyang balak umano ni Miguelito. Naubusin ang kanyang pamilya Benito dahil sa nalalaman ni Fatima sa pamilyang Guerrero. Humahagulhol si Fatima. Walang ibang takbuhan. Nagmamakaawa, nakiusap na iligtas sila mula kay Miguelito. Kailangan namin ang tulong mo. Habang unti-unting umiinit ang tensyon, naharang ni Tanggol si Rigor sa lugar kung saan balak ilibing si David sa gitna ng kalsada. Itinutok ni Tanggol ang kanyang baril dito kay Rigor at mariin niyang sinabi na ibigay ang katawan ni David sa kanya. Kung hindi, mas mauna pa umanong ilibing si Rigor. Nanginginig naman si Rigor sa banta ni Tanggol. Natigilan si Rigor. Wala siyang nagawa kundi ibigay ang bangkay ni David. Kapag hindi mo binigay ang katawan ni David, basta muna ka pang ilibing kaya sa kanya. Pero hindi pa sila nakakaalis. Biglang dumating ang mga pulis. Nagmamadali ang grupo ni Tanggol na lumikas upang makaiwas sa pag-aresto. Nang makaalis na nga ang grupo ni Tanggol, agad na nakiusap si Rigor kay Mando na habulin sila. Kaya naman, sa gitna ng daan, nagkahabulan ang grupo ni Tanggol at ang mga pulis. Napansin ni Tanggol ang mga pulis na nasa kanilang likuran. Sinabi niyang maghiwa-hiwalay sila para lituhin ang grupo ni Rigor. Inutusan naman ni Rigor si Mando na bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan habang nagpapaputok ito ng kanyang baril sa grupo ni Tanggol. At dito muling nagkasalubong ang mga tauhan ni Tanggol sa grupo ni Rigor ng mga kapulisan. Sang malagim na sagupaan ang naganap. Sa gitna ng putukan, walang sino man ang umuurong. Nagbasya si Tanggol na harangin ang sasakyan ni Rigor. Nagsimula ang palitan ng bala. Si Rigor walang takot na bumaba sa sasakyan. Kaharap niya si Tanggol. 2 taong pinatigas ng galit, pari yung handang mamatay. Habang patuloy na lumalalim ang sugat sa puso ni Tanggol, dala ng pagkawala ni David, ang apoy ng paghihiganti ay lalo pang naglalagablab. At ngayon, unti-unti na niyang sinunog ang daan patungo sa kadiliman. Ngunit hanggang saan kayang dalhin ng paghihiganti ang isang taong sugatan? At sa huling sagupaan, sino kaya ang mauuna? May mananalo ba talaga o puro bangkay ang maiwan sa lupa? Abangan ang susunod na update sa aking channel Sibahan sa Quiapo. Maraming salamat sa pagsubaybay. God bless all.